Final score ng Game 1, grabe, 108-90. Hindi lang basta talo to ng Los Angeles Lakers. Parang sinabihan sila ng Oklahoma City Thunder na ganito kami kalakas. Alam mo yung feeling na kahit anong gawin mo, kulang pa rin? Ganun yung Lakers dito. Kahit sabihin mong overreaction, totoo eh. Kahit siguro full lineup pa nga sila, mahirap talagang matchup to. Lalo na ngayon, wala pa yung primary scorer nila. Pero respect pa rin kay LeBron James. 41 years old pero 27 points at efficient. Parang ginagawa niya na nga lahat para lang manatili sila sa laro. Pero sa totoo lang, kahit si LeBron, hindi kayang buhatin ang Lakers ng mag-isa. May mga good signs naman. Si Roy, solid ang game. Tapos napahirapan pa nila si Shea. 7 turnovers yun. Pero isipin mo, napigil mo na yung MVP pero tambak ka pa rin. Doon mo makikita kung gaano kalalim ang OKC. At ito pa, walang sagot ang Lakers kay Chet Holmgren. Sa depensa, problema. Sa offense, problema pa rin nila to. Yung presence niya ramdam ng LA sa bawat play. Pero dito talaga natapos, sa bench. 34 points ang OKC laban sa 15 lang ng Lakers. Ayan na yun eh. Doon nagkakalayo. Hindi lang star power, kundi yung lalim ng lineup. At ngayon naman, ito na yung tanong ng karamihan. Paano kung nandyan si Luka? Kasi aminin natin, ibang klaseng scorer yung player na to. Yung tipong kahit mahigpit ang depensa, nakakahanap ng paraan. Pero ito rin ang reality. Hindi rin naman maganda ang laro niya versus OKC this season. So kung babalik siya at hindi 100%, magiging enough ba talaga? Sa ngayon, kontrolado ng Thunder ang serye. Hindi sila naghihintay na makabalik si Luka. Gusto na nilang tapusin agad ang serye. Kitang-kita yan. Pero ang Lakers, kailangan muna nilang mabuhay sa series bago pa nila isipin kung makakabalik ba si Luka. Dahil sa totoo lang, hindi na ito tungkol sa isang pangalan. Match up na to. Thunder too deep, pero may twist pa ba kapag bumalik si Luka?